Migrasyon, perspektibo at pananaw. Simula pa lamang ng pagsibol ng kabihasnan, ay nalimit na ang pagdayo ng mga tao patungo sa mga lugar na nagbibigay sa kanya ng pangangailangan. Maging ito man ay sa usaping pangkabuhayan, seguridad at maging personal. Higit na naging mabilis ang pagdayo ng mga tao sa kasalukuyan kung ihahambing sa nagdaang mga panahon. Ang paggalaw ng mga tao sa loob at labas ng bansa ay masalimot kung ito ay pagtutuunan ng pansin at dahilan. Pattern sa epektibo nito sa lugar na iniiwan, pinupuntahan at binabalikan. Sa paggalaw o daloy ng migrasyon ay makikita sa iba't ibang anyo. Nandarayuhan ang mga tao bilang manggagawang manual, highly qualified specialist, entrepreneur, refugees o bilang isang membro ng pamilya. Binigyang diin sa pag-aaral ni Stephen Castles at Mark Miller sa kanilang akdang The Age of Migration na sa buong mundo, iba't ibang anyo daloy ng migrasyon ang nakakapangyayari bilang tugon sa pagbabagong pangkabuhayan, pangpolitikal, cultural at marahas na tunggalian sa pagitan ng mga bansa. Sa konteksto ng Pilipinas ng maraming mga Pilipino sa ibang bansa, binanggit sa mga naunang aralin sa quarter na ito na malaki ang naipapadalang dolyar ng mga OFW sa kanilang kamag-anak sa bansa. Naaambag naman sa pag-angkat ng ekonomiya ang bansa. Stasyon ng migrasyon. Tumataas ang bilang ng mga bansang nakaranas at naaapektuhan ng migrasyon. Ang mga bansang madalas puntahan o dayuhin tulad ng Australia, New Zealand at United States ay patuloy pa ring dinadagsa at sa katunayan ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga bansang pinagmumulan nito. Malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansa ng Asia, Latin America at Africa. Mabilis ang paglaki ng migrasyon. Ang kapal o dami ng mga nandarayuhan ay patuloy ang pagtaas sa iba't ibang rehiyon ng daigdig. Malaki ang implikasyon nito sa mga batas at pulisyan na ipinapatupad ng mga destinasyong bansa. Irregular migrants. Ang irregular migrants ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan. Temporary migrants. Temporary migrants naman ang tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan ng may takdang panahon. Permanent migrants. Permanent migrants ay ang mga overseas Pilipino na ang layunin sa pagtungo sa ibang bansa ay hindi lamang trabaho kundi ang permanenteng paninirahan sa piniling bansa. Kaya naman, kalakip dito ang pagpapalit ng pagkamamamayan o citizenship. Pagturing sa migrasyon bilang isyong politikal. Malaki ang naging implikasyong politikal ng migrasyon sa mga bansang nakaranas nito. Ang usaping pangbansa, pagkikipag-ugnayang bilateral at rehiyonal, at maging ang pulisya tungkol sa pambansang seguridad ay naaapektuhan ng isyu ng migrasyon. Paglaganap ng migration transition. Ang migration transition ay nangaganap kapag ang nakasanayang bansang pinagmulan ng mga nandarayuhan ay nagiging destinasyon na rin ng mga manggagawa at refugees mula sa iba't ibang bansa. Particular dito ang nararanasan ng South Korea, Poland, Spain, Morocco, Mexico, Dominican Republic at Turkey. Malaki ang ginagampanan ng kababaihan sa usaping migrasyon. Sa kasalukuyan, sa nagdaang panahon, ang labor migration at refugees ay binubuo halos ng mga lalaki. Nang sumapit ang 1960, naging kritikal ang ginagampanan ng kababaihan sa labor migration. Sa kasalukuyan, ang mga manggagawang kababaihan ng Cape Verdeans sa Italy, Pilipinas sa Timog Kanlurang, Asia at Thai sa Japan ay nagpapatunay nito. Ayon sa Asia Pacific Report 2015 tungkol sa women migration, the proportion of women among all international migrants in the Asia Pacific region is 48%, but there are often significant differences between countries. Female constitute about half of all migrants in Australia and New Zealand, where most migrants are permanent settlers. Women comprise high percentages of migrants in Hong Kong, China for 59%,
Singapore 56%, partially because of the large numbers of domestic workers in those economies, but also in Nepal 68%, largely owing to patrilocal marriage customs United Nations 2013. Gender differences are much greater with regards to temporary migrant workers. Women make up low proportions of workers migrating through official channels, with the notable exceptions of Indonesia, the Philippines, and Sri Lanka. The proportion of women formally deployed from Bangladesh in 2013 was 13.8%. Although this represented a rapid increase from only 4.7% in 2007, because the government removed the main restrictions on their migration. In 2006, the minimum age for low-skilled women to migrate with special permission was reduced to 25 years and restrictions on the migration of unmarried women were removed.